Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na ngalat sa buong sanlibutan, mga galak tayo mga kapatid na patuloy na tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Magalak tayo mga kapatid, sapagkat sa ating pag-aawitan, nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan na ito'y kinalulugdan ng Panginoon sapagkat kanyang kalooban, sapagkat sinalita niya mga kapatid at mga kaibigan sa pamamagitan ng mga banal na propeta ang ating ginagawa ngayon sa kasalukuyan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang ating pong pag-aawitan ay ang katuparan ng propesiya na sinalita ng Panginoon sa mga banal na propeta. Kaya ito'y ating natutupad at ito'y natutupad sa atin ayon sa minagaling ng Panginoon. Ito na nga ang panahon. Ito ang dakilang panahon at pagkakataon, ang kaiga-igayang panahon na sa kalooban ng Panginoon dumating sa ating lahat na tayo nakakaawit ng may buong kagalakan upang matupad ang propesiya na nagsasabi na lahat ng pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparong nag-aawitan sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Mga galak tayo sapagkat pawang katotohanan tunay na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan na ngayon nagaganap sa bawat isa sa atin. Mga galak tayo ipaghiyawan sa buong sanlibutan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ipahayag natin mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan paman, sapagkat kanyang inibig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon na tumataan sa banal na bundok ng Sayon. Patuloy nating ipagbunyi, ipahayag sa buong sanlibutan ang pagkabuhay na maguli na ating buong kagalakan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan
pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong mga galak na magpasalamat, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Mga galak tayong patuloy na itaas ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang Hari, ang Panginoon ng lahat ng mga Espiritu, nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na umawit ng may buong kagalakan sapagkat aming nalalaman na ang aming pagsasagawa ng pag-aawitan ay ayon sa iyong kalooban sapagkat ito'y sinilitamos sa pamamagitan ng iyong mga banal na propeta. Amen. Salamat, Panginoon, dumating sa amin ang kapanahunan na ngayon ang bawat isa'y nagpapahayag ang aming mga labi ng mabubuting balita. Kaya naman, Panginoon, nagagala kami patuloy na isang buhay sa iyo at patuloy na itiwala sa iyo na sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong dagising na kasangkapan upang mahayag ang iyong katwiran sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Nagagala kami, Panginoon, na ikaw ang nangunguna sa amin. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kalasan. Lahat ng mga bagay ay itinitiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang isang Diyos na makapangyarihan na nahayag sa aming lahat sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Aming pong pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga kaming participants. Ang mission po, masusumpungan natin sa Acts chapter 28 verse 31. Ang sinasabi po doon ay ipangaral ang kaharian o ang katwiran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo na namatay at binuhay na maguli, na sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo ay bahagi ng iisang katawan at sambahayan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo, na tayo ang pinamumunuan ng tagapagligtas natin pagdating sa paniniwala. Amen. So the greatest module centralized all over the nations in the seventh continent. The greatest module of our faith is Gospel of Christ in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen. That is the greatest topic of last days. Amen po ba? Amen.
So binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta na yung pinapahayag ko'y nangyari at nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. So naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, pag-asa at kagalakan nating lahat. Na lahat ng magiging bahagi at sasampalataya at tatalima na may takot at panginginig at respeto at paggalang sa Panginoong Kristo. Tayo po ang house of God. Amen po ba? Amen. Kaya dumarating na po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at umiikot ang kalamidad sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan. At hindi nakaila at hindi naligid sa atin na nangyayari na ang hula ng mga banal na propeta na ang tubig ng karagatan ay paaabunin sa lupa. Amen po ba? Magmasid tayo. Amen po ba? Mag-observe na tayo. At yan yung mga tanda na malapit na pumarito ang ating tagapagligtas. May babalikan siya. Meron siyang ipinaghanda ng tahanan sa langit na yung mga gumaganap ng may takot at panginginig na sumasampalataya sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. Eh tayo yung babalikan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ilan man ang tawagin niya, mga nakakarinig ng kanyang tinig na manggagaling sa apat na sulok ng bahagi ng mundong ito. Na ang paghahayag ng kaligtasan at pagkakaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nanggagaling sa bansa ng Pilipinas, sa silangan, na dito na nangyari at natupad ang hula ng mga banal na propeta na ang Panginoon Diyos ay magbibigay sa atin ng tanda na pag nagbubunyi tayo, nagdiriwang tayo, tumaawi tayo ng mga papurit pasasalamat na pinararangalan natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating pinaniwalaan, eh nagbubunyi tayo ng may kagalakan ng ating paniniwala na pinagkalooban tayo ng walang hanggang covenant na inaalala natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na pagbubunyi ng pagdiriwang. Dala mismo ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag at pumipili sa ating bawat isa. At iniimbitahan tayo bawat isa. Napasakop na tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Dahil nakikita na natin na ang mga tao ay nasisindak sa matinding takot na nangyayari ngayon. Sa matinding kalamidad na dumarating at umiikot ang kalamidad sa iba't ibang bahagi ng mga bansa sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Ngayon po patuloy tayong magmasid at patuloy natin unawain ang mga naririnig natin paghahayag ng katotohanan sa social media. Wala pong bayad dito. Ang pakikinabangan natin dito, karili ng ating katapatan kaligtasan at tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo natin. Amen po ba? Amen. Tanging iisa lang ang panggagalingan ng pag-asa nung paniniwalaan natin. Kaya the greatest good news of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang topic natin. Amen po ba? Amen. Amen. So may papasahin ako sa inyo na unawain natin mabuti sa lahat ng mga nakakarinig ng tinig na ipinapahayag ko sa social media. Iisa lang po yung tinig na ipinapahayag ko na gumawa ng panukala na paniniwalaan po natin lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Ang sabi po dito sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 21. Pakinggan po natin mabuti, unawain natin mabuti. Hindi bawat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po sabi? Yung kung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit, ang papasok sa kaharian
Amen. Ibig sabihin, ang mananalig sa katwiran ng Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng tanda na paniniwalaan natin, magsisilang yung babaeng birhen ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung panukala naman ay binigay sa atin, may mission. Ngayon, 2 o 3 nagkatipo, nasa ating kalagitnaan ng ating tagapagligtas dahil ang Panginoong Jesucristo ang panukala na gaganapin natin. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi hinahanap yung maraming organisasyon pagdating sa paniniwala. 2 o 3 lang na nagkatipon, sinasabi ito sa verse, na nasa ating kalagitnaan ang tagapagligtas natin. Inaalala natin at ginaganap natin yung katotohanan ginawa niya na pinakilala niya yung kanyang larawan bilang tunay na Diyos na andun sa Espiritu. Kaya one true God ang pagkilala natin sa tunay na Diyos natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na tayo po ang iniimitahan sa gawain ng bundok ng Sayon, na tayo ang hinahanap ng ating Ama, nagaganap nito. Amen po ba? Amen. May gaganap po nito. May gaganap po ng covenant. At ito, maunawaan natin ngayon, hindi bawat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi po bawat nagsasabi, Panginoon, ay papasok na sa kaharian ng langit. Ano po? Maliwanag po ba? Amen. Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pasok tayo doon sa reference, John chapter 12, verse 50. Ano po nakalagay doon? Hindi lahat ng gumaganap. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nangangaral ay papasok sa katwiran ng Panginoon Diyos kundi natatangi yung pumasok sa kaharian ng langit para ipangaral yung katwiran ng Panginoon Diyos na nagpapatotoo yung nangangaral Amen po ba? Amen. Kundi yung tumutupad ng kalooban ng ating Ama sa langit, ang nakasumpong ng katwiran ng Panginoon Diyos na saksi sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa patotoo na siyang may selyo ng tatak ng paniniwala, yung pong nangangaral sa social media na nakapasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagaling, pinahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. At sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasan. Ano po sabi ng ating tagapagligtas? Ano wika? Doon sa mga nagpalayas ng demonyo, sa mga nagpagaling, sa mga nangaral, hindi kinilala ng tagapagligtas Ang kinikilala po ng tagapagligtas ngayon, yung mga nagpapakaamo, nagpapakumbaba, ng may paggalang at inirespeto ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kagandahang loob at kabutihang loob na inalay niya yung kanyang sarili na pinaglingkuran tayong lahat upang tayo'y mabuhay ng may pananampalataya. Naganapin natin ang kalooban ng ating Ama sa Langit upang ma-receive natin na tayo ang tunay na kaibigan at kapatid ng tagapagligtas at tunay na ina naman doon sa mga babaeng nakakarinig ng kanyang tinig. Amen po ba? Amen. Maliwanag na napakaraming nangangaral Hindi kinilala ng tagapagligtas yung mga nangangaral na nagpagaling, nangaral, nagpalayas ng demonyo. Hindi kinilala Hindi ko kayo kilala, kayong mga lahing mga tampalasan. Amen po ba? Amen. Alin lang ang kinikilala? Yun ho, iniimbitahan ng tagapagligtas na kinilala niya, kaibigan niya at tunay niya kapatid pagdating sa paniniwala Amen. Amen po ba? Amen. Yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit, ang kinikilalang true friends of Jesus. At tunay na ina ng ating tagapagligtas pagdating sa paniniwala.
Nakilala niyo ba yung mga nangangaral ngayon na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may karamdaman? Hindi kinilala ng Panginoong Jesucristo eh. Mga manggagawa ng kalapastakanan eh. Amen po ba? Amen. Kaya yung kinikilala ng tagapagligtas, yung nakakarinig, yung may takot, yung may paggalang ang pagsamba. Amen po ba? Amen. Tayo ang ginawang kaharian eh, na hindi matitinag at hindi magagalaw na opisyal sa langit. Ipinaghanda tayo na kalalagyan sa langit, kaya paparito, tagapagligtas, may babalikan siya eh. So sa papanong paraan niya ibinil yung kanyang kaharian sa paniniwala. Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ilan man ang tawagin makakonvert sa paniniwala, matransform sa paniniwala. Aariin natin suka lang ang mga bagay dito sa mundo. Dito lang tayo mananangan sa katotohanan na tunay na mga kaibigan at kapatid pagdating sa paniniwala ng tagapagligtas natin. Naunawaan po ba natin? Amen. Maraming nangangaral ngayon, nagpapagaling eh, nagpapalayas ng diablo. Hindi kinilala ng tagapagligtas. Bakit po hindi kinilala? Sila yung mga nagkakaila ng katotohanan eh. Amen po ba? Amen. Pagdating doon sa John chapter 12, verse 50 eh, yung gumaganap na kalooban ng ating Ama sa langit na kinilalang kaibigan at tunay na ina't kapatid ng tagapagligtas natin eh. Makasaksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala po ba natin yung akusado? Kilala ba natin yung kriminal? Ito yung napaka-the greatest module eh. Ito yung napaka-the greatest concept of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection eh. Ano ginagawa nung akusado? Nandadaya siya sa tao eh. Tignan nyo nga ho. Ginamit yung pangalan ng Panginoong Jesucristo, nangaral, nagpagaling, nagpalayas ng diablo. Hindi kinilala ng Panginoong Jesucristo yung mga nangangaral na nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Sabi ng Panginoon eh, umalis kayo sa harapan ko, mga manggagawa ng kalapastanganan. Di wala pa lang. Ka-ratings itong mga nangangaral na nagpapalayas ng diablo. Ano po? Amen. Kaya ano nangyayari? Nagsasambulat sa kahihiyan. Ito nag-iipon ng kayamanan sa langit na kasama natin ng tagapagligtas natin. Ang iniipon natin kayamanan sa langit na mababaon natin yung pong aral na ginawa ng ating tagapagligtas na nagpasya siya at nagdurusa siya sa krus hanggang kamatayan. Inilipin siya sa ikatlong araw. Pinatunayan ng Panginoon Diyos nung buhayi siya maguli, itinalaga siya na hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na tagapagligtas natin pagdating sa paniniwala. Sino ang luminis na magaling lakad natin para maging new creature tayo ngayon? Sino nagsilang sa atin pagdating sa paniniwala para maging bagong nilalang tayong lahat ngayon? Para makipaglaban tayo sa mga bagay na walang kabuluhan na lumilipas at nasisira lamang sa mundong ito. Hello, people of God. Huwag tayo maging tuso na kung nakakakita tayo ng kalamidad, nakakakita tayo ng mga salot na dumarating, mga sakit at karamdaman, pakita tayo ng pakita ng kaipokrito sa kapwa-tao natin, makajus tayo. Amen po ba? Amen. Ang tunay na sa Diyos, maraming tinitiis na hirap Bago pa po ba? Mismo ang Panginoon Jesucristo nagtiis na magpagdurusa sa krus Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, namamanahin natin, magtitiis din tayo ng maraming pagtitiisan sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung mga nangangaral? Kaya takot basahin ito ng mga nangangaral Mabubuko sila na sila yung mga lapastangan. Amen po ba? Mismo ang Panginoon Jesucristo nagsabi, umalis kayo sa harapan ko, mga lapastangan, hindi ko kayo kilala. Kundi yung tumutupad ng kalooban ng aking Ama sa langit, ang kinikilala ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen.
yung tumutupad ng kalooban ng ating Ama sa Langit na sa pangalan ni Jesucristo na ating pinaniwalaan at sinampalataya na nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yung po ang kalooban ng Panginoon Diyos Ama sa Langit sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Nagpapatotoo tayo. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpakilala nung nagtalaga ng panukala na pinatunayan niya sa maraming mga bansa na buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Naunawaan po ba natin yung nangyaring nasulat sa banal na kasulatan? Ang author ng banal na kasulatan ay ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang author na gumawa ng kasaysayan ng kabanalan na pinaniniwalaan natin ngayon. Kundi ang tagapagligtas natin, ang author na gumawa ng kasaysayan, walang hanggan na ikinabubuhay natin ngayon. Kinabubuhay tayo na may takot at panginginig at paggalang at respeto sa kanyang salita na ginaganap natin ito. Nagbubunyi tayo, nagdiriwang tayo, inaawitan natin siya ng mga bagong awitin, pinapupurihan natin siya, binibigyan natin siya ng nakalulunod at pagtatanyan na paghahayag ng mabuting balita upang ito'y marinig ng mga pinagkalooban ng mana ng kaligtasan bawat isa na sa pag-iintay at pamumuhay natin dito na sa pamumuhay natin na may takot dito at pag-iintay na sa pagparito niya datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na mayroong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Yung mga iglesia na tinubos ng Panginoon sa kabagabagan, may mga tatak ng patotoo, may mga binhi ng patotoo sa puso't isipan, hayag sa labi. Amen po ba? Amen. Yung mga mangangalakal, yung mga kasuklam-suklam na hindi kinilala ng tagapagligtas natin, ginamit sa kalakal yung pangangaral. O ngayon, masakit tanggapin ito ng mga napastangan. Amen po ba? Amen. At ngayon, yung mga napastangan, hindi alam kung saan itatago yung mga salapi na dinaya nila doon sa mga nakikinig na mga naalipin ng mga mandarayang mangangaral. Na yung mga mangangaral na mandaraya ngayon, sila din ang madadaya. Amen po ba? Amen. Iniukit ng Panginoong Jesucristo yung kautusan sa puso at isip natin bawat isa. Mahahayag sa labi natin yung hula ng mga banal na propeta na siyang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating paniniwala at nagdaragdag ng maraming kaarawan natin at tag-asa at kagalakan natin bawat isa na nag-iintay tayo ng may biyaya ng pananampalataya na sa muli niyang pagparito ay walang hanggang kagalakan ang tinanggap natin na ginawang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sumasang-ayon po ba tayo ron? Amen. Amen. Kaya yung mga nabiktima, eto na yung huling panahon na ginigising na tayo sa katotohanan pagdating sa paniniwala. Yung mga nauupin, nasasaktan, kaya tayo nasasaktan, ayaw natin umalis sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, naalipin tayo ng kasalanan, kaya tayo nawalay sa Panginoon Diyos. Ito yung ngayon yung katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan, na ang kasalanan ay kamatayan natin yan. Ngayon, ang katotohanan na magpapalaya sa atin bawat isa, na makasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo gawa ni Satan. Akong nakaharap sa social media ngayon, nasusuklam ako sa aking sarili. Napupuot ako sa aking sarili. Bakit po ako napupuot? Ang kinapupuotan ko sa sarili ko, yung mga ginawang pandaraya ni Satanas, pati yung mata ko dinadaya sa paningin ko Ngayon, sino kinapupuotan ko? Yung sarili ko ba? O si Satanas na liar? Si Satanas po ang kinapupuotan ko ngayon. Gusto niyo mabasa natin si Satanas na kriminal siya, akusado siya? At nang makakilala natin yung kundero na nag-alay ng buhay sa ating bawat isa, inalay ng Panginoon Diyos yung bugtong na anak upang tayo magkaroon ng bagong relasyon na naka-engage tayo sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating pinaniwalaan na nagpapatotoo tayo ngayon. Amen po ba?
Amen. Ito yung ginawa ni Satanas sa tao. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Upang magkaroon ng kasaganaan ito. Naparito ang tagapagligtas upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at kasaganaan ito. Ngayon, naparito si Satanas upang mandaya at pumatay, magnakaw ng unawa sa mga tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Ang liwanag nito, si Satanas ang akusado, si Satan ang kriminal. Sino ho ang pinanggalingan ng buhay na walang hanggan? Ako ang mabuting pastor. Binibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Who is the flocks of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Di ba tao? Tao ang iglesia? Ito yung church planting eh. Ito yung the greatest module of our concept in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection eh. Amen po ba? Amen. Gospel of Christ. Kaya conversation sa lahat ng mga itinalaga ng tagapagligtas nung una nakasama na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, official na sa langit eh. Pinaganda na tayo ng tahanan sa langit eh. Babalik siya rito para balikan tayo eh. Nanawaan po natin na yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa Langit na tunay na kaibigan at tunay na ina ng Panginoong Kristo. Yan namang nagpapagaling, yung nangangaral, nagpapalayas ng dyablo, hindi kinilala eh. O di nakalulungkot pala yung mga nangangaral na nagpapagaling ngayon. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo na si Satan, akusado. Si Satan na nandadaya. Amen po ba? Amen. Saan dinadaya ang tao? Sa mga nakikita. Hindi na bago. Saan dinaya si Eva? Ang ina ng lahi ng tao na kaya tinawag na Eva. Si Eva, ang ginamit na instrumento para hasikan ng tao ang buong mundo. Sino tumaya kay Eva? Si Satan. Sa anong kaparaan ang dinaya si Eva? Sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan. Amen po ba? Amen. Saan dinadaya ni Satan ng tao ngayon? Sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Hello, people of God. Masakit ito tanggapin na masakit ito marinig ng mga nangangaral na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling. Pero sinabi ng tagapagligtas, umalis kayo sa harapan ko at hindi ko kayo nakikilala. Mga lahi ng lapas, mga lahi ng mga sinungaling. Amen po ba? Amen. O ngayon, nakilala ba natin yung nag-alay ng buhay sa atin bawat isa, yung nag-iimbita sa atin ngayon. At ayaw niya tayo malagay sa panganib na darating dito sa muli niyang pagparito. Nakikita ba natin yung mga tanda sa muli niyang pagparito? Yung nangyari sa Dubai after last days in April, way back April 16, na hindi inaasahan ng Dubai, nauulan ng isang malakas na ulan at hangin na mismo ang airport ng Dubai. Nakita ba natin yung mga pinagsikapan ng mga tao ay naanan lang ng tubig? Amen po ba? Amen. Nasisindak na lang ang mga tao eh. Ngayon, yung iniimbitahan ng tagapagligtas, ang ibinibigay niya sa atin, kapanatagan at kapayapaan ng ating buhay, pagtitiis. Naging abala ang maraming tao sa ilalim ng silong na makalangit dahil dinaya ni Satan na akusado. Nasa muli, si Satan din ang madadaya. Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magbunyi ng pagsamba at parangalan natin ng Panginoon Diyos eh. Kundi gumawa siya ng covenant na walang hanggan para alalahanin natin lahat yung kabutihan at walang hanggang kabutihan ng Panginoon Diyos na ibinigay sa atin sa pangalan ni Jesucristo na makilala natin ang tunay na Diyos natin
ay espiritu, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli, sumasampalataya tayo na ang Diyos nating sinasamba ay espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sinasamba natin nun. Sinasamba natin ng Panginoon Diyos. Tayo mga tunay na mga anak ng Diyos. Gusto niyo ba patunayan ko pa yung pagiging anak ng Diyos? Kung ano larawan ng Panginoon Diyos, ganun din ang larawan ng mga anak ng Diyos. Pwede mo bang magkaiba pa? Sa pagiging tao natin, nakikilala natin yung magulang natin, kung sino magulang natin. Dahil nananalitay sa atin yung apelido natin. Amen po ba? Amen. O yung pangalan ng Diyos, yung pangalan ng Panginoon Diyos sa pasimula, ano ang pangalan? Yesu Cristo, pangalan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang pangalan ng Yesu Cristo sa pasimula. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga na pa rito, Panginoon Diyos, inalay niya yung kanyang sariling kalooban sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin na siya ang tagapamagitan natin upang magkapit tayo ng buhay na walang hanggan at pinangako sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang hinahanap ng Panginoon Diyos, hindi yung mga duwag, yung matatapang, yung nakikipag-ugnayan ng may takot at paggalang at respeto. Yan po yung nakalulugod na hinahanap ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasaksik magpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Tayo po yung kahariang hindi magagalaw at matitinan. Tayo yung pagniningning niya sa karangalan at kanawalatian at kadakilaan. Dahil tayo yung nagbubunyi ng pagdiriwang ng pagpapasalamat. Inaawitan natin siya ng mga bagong awitin. Bagay sa hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay tayo ng hula. Pinatatatag tayo ng hula ng mga banal na propeta. Nakilala natin yung stand ng paniniwala ng tunay na plaques ng Panginoong Kristo, yung tunay na tupa ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng Panginoong Kristo katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang mga gayon ay tulisan at magnanakaw. Tignan nyo, yung hindi pumapasok sa pintuan, ang Panginoong Kristo, pintuan ng paniniwala na tatanggapin natin. Amen po ba? Ano sabi ng tagapagligtas? 2 beses katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kasakit nito doon sa mga hindi pumapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ano po? Who is the door of our faith? Jesus Christ is the door of our faith. Ano sabi dito sa John chapter 10 verse 9? Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumapasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan, makakasumpong ng pagkain. Ito yung salita na pinaniniwalaan natin, ang pagkain ng kaluluwa natin, kaya tatagal tayo, dadami kaarawan natin, masisilayan natin yung muli niyang pagparito na makikita natin yung kanyang larawan sa pagparito niya. Amen po ba? May hula po ba na binanggit? Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8 na kung paparito na ang ating tagapagligtas sa iglesia ng bundok ng Zion, nakikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Amen. Sapagkat lilikha ang Panginoon ang buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Zion sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakarinig sinasabi sa aklat ni Propeta Joel na mangyayari na sa panahon ng kawakasan, pinapupunta tayong lahat sa banal na bayan ng bundok ng Zion at doon tayo manalig at sumampalataya sa Panginoong Kristo upang matiyak natin yung kaligtasan natin bawat isa. At saan po ipapangaral ang pakakak o trompeta? Hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Zion, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Kristo ay malapit lang dumating. Hello, people of God!
Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na tatalima? Amen. Panahon na para tayo ay magpakababa Panahon na para tayo ay magpakumbaba at magpasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. At wala naman ibang pangalan sa silong ng mga langit na ibinigay upang paniwalaan pa natin. Kundi makikilala na natin yung mga kasuklam-suklam na hindi kinilala ng tagapagligtas Nangaral, nagpalayas ng demonyo, nagmagaling, hindi kinilala ng tagapagligtas. Nung pala, mga antikristo. Amen po ba? Amen. Hindi para sa pintuan dumaan, ano po? Ito, ang Panginoong Kristo po nagsasalita nito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, yung mga nangangaral na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling, hindi sa pintuan pumasok Amen po ba? Amen. Umakyat sa ibang daan. Tingnan nyo, ibang daan yung dinaanan nung nangangaral at nagpapagaling, nagpapalayas ng Diablo. Hindi kinilala ng tagapagligtas. Pero sabi ng tagapagligtas ako ang pintuan ng sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at tapasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Hindi po ba rito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw? Sino may magnanakaw na nagnanakaw? Sino yung akusado? Hello? Si Satan! Ang Diablo! Ano ninanakaw? Yung unawa natin ang ninanakaw ni Satan. Huwag tayo maguluhan. Unawain po natin mabuti naririnig natin sa social media. At sabi ng Panginoon, yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa Langit, ang tunay niyang kaibigan at kapatid Ang tunay niyang ina, yung mga babae nakakarinig ng kanyang tinig ngayon. Tayo yung tupa niya Tayo yung pinapastulan niya. Tayo yung pinaganda ng pagkain, hindi napapanis na tumatagal hanggang sa muli niyang pagparito Ang hinahanap ng mga taong abala-abala sa mundo ngayon ay mga pagkain, nalulumat, nasisira at lumilipas. Mamili po tayo kung anong ba gusto natin nahanapin dito sa mundo. Yung pag napapanis, yung lumilipas, yung nasisira, o yung pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na naghihintay tayo at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na tayo, nag-iipon tayo ng pagkain, hindi napapanis, kundi tumatagal sa buhay na walang hanggan. Hello, people of God! Kaya hindi ba ipangaral doon ng mga nangangaral, tatamaan sila Hindi sila kinikilala ng Panginoong Jesucristo, panaya sila ng Diablo, nagpagaling din, nangaral din. Kaya lang hindi nila pangaral yung hula ng mga banal na propeta. Nakilala niyo yung nakangaral sa social media, isang dukha, isang mamangat mahina. Pinaghihiyawan ko yung patotoo na ginawang covenant na walang hanggan upang tayo ay magmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kanino mang pangalan, wala naman na tayong masusuntungan. Ibang pangalan na paniniwalaan natin Kundi sa pangalan ng Yesu Kristo, masusuntungan natin ang kaligtasan natin bawat isa. That is the author of our faith. That is the principle of our faith. Go to heaven. Official, recorded sa langit, ang iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin na ang bundok ng Sayon, pinagandaan ng tahanan sa langit, may hula na magaganap, at sa pagkakakilanlan ng paniniwala, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Silyado, at lahat naman ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mangyayari sa iglesia ng bundok ng Sayon, inuutusan, pumaroon. Amen po ba? Amen. Kaya yung pagbubunyi natin ng pagdiriwang walang hanggang kagalakan yung ginagawa natin pag-aalay ng nakadulukot na pagpupuri ng mga bagong awitin at pagbabalik ng maraming katwiran at karangalan sa Panginoon Diyos bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. That is the house of God, you and me. Building po ba ang bahay ng Diyos o taong tatalima? Di ba kaya tayo masigit sa hayop tayo nakakaintindi, nakakarinig, nagaganap ng kalooban ng Panginoon Diyos na nagsalita siya sa ating mga ninunong banal na propeta dito sa minamahal nating bansa, magaganap ang katuparan ng hula,
na ipagbubunyi natin ang nakalulugod na pagtatanyag ng araw ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Amen. Yung mga bingi sa espiritual, makakarinig na ngayon. Yung mga bulag sa espiritual, makakakita na ngayon. Yung mga pipi sa espiritual, makapagsasalita na ngayon. Biglang bubuka ang labi ng mga pipi na pag sinabi, kilala mo ba ang Panginoon? Oh, saksi ko siya pa sa buhay niya maguli. Hindi na pala pipi na nakapagsalita na. Amen. Yung mga lumpo, yung ayaw, hindi makatayo sa paniniwala. Yung mga duwag, maraming tatapang eh. Alam niyo yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Forever and ever eh. Kaya yung mga nakakarinig na hindi po magiging tapat sa sumpaan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, eh tayo na rin ang magkukulang para makaramdam tayo ng takot eh. Alam niyo, ibinigay doon sa mga tatalima na sasampalataya, kapayapaan at kapanatagan eh. Ba't ba maraming natatakot ngayon? Hindi pagising sa katotohanan, kaya natatakot eh. Amen po ba? Meron namang nakarinig ng katotohanan, ang tuso naman, gusto naman maligtas, ang hinahanap naman, pakinabang pagdating sa sarili. Nakilala niyo yung tuso. Kaya ang puso ng tao, sadyang mandaraya. Amen po ba? Amen. Alam niyo, hindi na ako marunong matakot doon sa mga nakakarinig o mauupente. Isipin natin, hindi pa tayo tao, nasa sinapupunan pa tayo ng tiyan ng ating mga magulang eh. Pinagbubungkahin na natin yung ating tagapagligtas sa galit eh. Puro pakinabang yung hinahanap natin sa ating sarili. Masakitan kami eh. Kung hindi naman tayo masasaktan, hindi tayo magigising. Sino ang mabuti? Isa lang ang mabuti ah. Ang Panginoong Diyos lang ang mabuti. Para bumuti tayo, tumalima tayo doon sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Lahat na ng tao makakaramdam na ng iba't ibang uri ng pasanin natin sa mundo. Isa na lang ang nalalabing pag-asa nating lahat. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Huwag natin mahalin yung sarili natin. Ang umiibig sa kanya sarili, mawawala ng buhay. Ang napupuot sa kanya sarili, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag tayo maibigin sa sarili natin. Kaya ako, napupuot ako sa sarili ko, nasusuklam ako sa sarili ko. Pag nasuklam ako sa sarili ko, kinasusuklam ako, ang dyablo. Nilalabanan ko yung mga bagay na natatanaw ko sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Sa isang mangmang na kalagayan ko, sa isang dukhang kalagayan ko. Nakilala natin yung akusado, yung kriminal. Ang dyablo magnanakaw, ninanakawan tayo ng unawa eh. Dinaya ng dyablo paningin ng tao. Dinaya sa mga bagay na nasisira, sa mga bagay na nabubulok. Ang tagapagligtas natin eh, ang mabuting pastor eh, ibinigay niya yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. O dinakilala niyo na si Satan ng kriminal, si Satan ng sinungaling, si Satan ng kasuklam-suklam, si Satan ng karumal-dumal. Bakit po? Sinira niya yung banal na kasulatan eh. Ikinaira niya eh. Kaya maraming nagpagaling, maraming nangaral, maraming nandadaya ngayon, hindi kinilala ng tagapagligtas natin. Hinilihim po nila yung katotohanan na nangyari. Amen po ba? Amen. Idininay, itinatwa. Alam niyo ba yung lakad natin eh, lahat eh, may kapatawaran tayo. Pero yung pusungin natin yung katotohanan, pusungin natin yung nangyari na ginawa na pinatunayan, sinabi ko na wala na tayong kapatawaran pagka pinusumpa natin ito. Kaya ako'y naninindigan sa patotoo na ibinabalita ako sa buong mundo bilang taong katulad nyo na nasa harapan ng technology. Kaya ako po ito pinaghihiyawan
upang magampanan ko yung tungkulin ko bilang hamak at dukha at mangmang na tao, maiplas ko to sa mga may pandinig upang magkaroon tayo ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa at maging bahagi yung mga anak natin at mga apo natin at maligtas tayo at mabuhay tayo sa daan ng katotohanan na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas binigyan niya tayo ng remembrance, binigyan niya tayo ng alaala na paniniwalaan natin dito na ang daan na ipamumuhay natin ay paniniwala na kung saan naroroon yung tagapagligtas natin ay doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Na ang Panginoong Jesucristo ang pintuan ng paniniwala na papasukin natin sa kalangitan. Isipin po natin, evaluate natin, paano natidinig natin to. Kung hindi natin tutuparin at paniniwalaan at gaganapin Isipin natin kung makakapasok tayo sa kalangitan, ang pintuan ng paniniwala na ibinigay sa atin ang tagapagligtas natin. At isipin din natin, evaluate din po natin, nasan yung konsensya natin, ang Panginoong Jesucristo ang nag-alay ng buhay sa ating lahat upang maligtas tayo kung tayo mapahamak. Tayo ang tupa ng Panginoong Jesucristo na pinapastulan niya hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo ang pastulan niya Kailangan na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, mahasik po itong katotohanan sa social media para itong mga nandadaya, makilala din nila na hindi na sila kinikilala ng tagapagligtas, silang mga lapastangan. Amen po ba? Amen. Kaya litong-lito na sila Litong-lito na itong mga kasuklam-suklam na kung saan itatago'y kayamanan ngayon Ngayon, paano maitatago pa yan? Nakita niyo ba yung nangyari sa Dubai, sa Mexico, sa USA, sa China. Lumilindol na malalakas na lindol ang mga tao, humihiyaw na lang, hanap ng hanap sa Panginoon Diyos. Kung gusto natin makasumpong, natidinig natin yung tinig sa YouTube, sa social media. Kaya kung nasasabing opisyal, ipinaghanda na ng tahanan sa langit ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Buong tapang po itong pinaghihiyaman sa technology. At naninindigan po ako na ito ang buong katungkulan ng tao na gaganapin natin. Hindi ako nakakaramdam ng alinlangan o takot, kundi naninindigan ako sa social media upang magbalik ng maraming karangalan at kapurihan sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang kataas-taasang tunay na Diyos na sa pangalan ni Jesucristo na saksi kong tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan. Pinaghihiyawan ko po ito sa social media. Isang hamang at mangmang na taong napapanood nyo sa social media at naririnig nyo. Amen po ba? Amen. Amen. Bahagi ako ng pagsasanay ng Panginoong Jesucristo na nagtitiis sa mundong ito, na nakikibaka sa mga bagay na nakikita ko, na inaari kong suka lamang ang mga bagay na nakikita ko sa mundong ito. Inaari kong kalugihan at ninanasa ko sa puso't isip ko na marami kong mga bagay na hindi naunawaan, na idinadalangin ko sa isang Diyos na tunay natin, na pasaganahin sa puso't isip ko ang karunungan ng pagkaunawa, katalinuhan at kaalaman at pag-asa upang ihasi ko ang binhi ng patotoo sa bawat may pandinig. Darating ang espiritu ng pagkaunawa, pananabik at katiyakan at kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit, ang tunay na aking kapatid at kaibigan at ina. Nakilala ninyo yung mga hindi kilala ng tagapagligtas, yung nangaral, nagmanakipe, no? Panginoon, kami po'y nangaral, kami po'y nagpalayas ng diablo. Kami po'y nagpagaling. Hindi ko kayo mga nakikilala, mga lapastangan. Umalis kayo sa harapan ko. Ngayon, yung kinikilala ng tagapagligtas, yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tumatalima, binibigyan din ng pagkaunawa na tayo ang pinagpapaunawaan na nakakaalam ng muling pagparito ng ating tagapagligtas, na sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, na sa kalooban ng ating Ama sa langit, pinauunawaan na sa atin. Dahil ang Ama lang ang nakakaalam ng pagparito ng anak ng tao na nakahaming on the air sa alapaap. Amen po ba? Amen. Amen.
Meron pinagpaalaman na yung mga silyado ng patotoo ang makakaalam sa pagparito ng tagapagligtas natin na sa kalooban ng Diyos Ama tayo sumasampalataya. Amen po ba? Amen. Kinilala tayo ng tagapagligtas na true friends of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tayo lupay ng Panginoong Kristo na pinapastulan Tayo ang land of promise Ang iglesia ng bundok ng Zion na official sa langit pinaganda ng tahanan sa langit Saan pinapupunta yung binibigyan ng pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Mangyayari na sino mang sumampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo, yaon lamang pinagkalooban ng kaligtasan. Kapatid, naririnig mo yung katotohanan. Hindi ka na-exempted dito, narinig mo natin yung katotohanan. Wala na tayo magiging dahilan pa rito. Ito na yung last days na itinangin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng sasampalataya sa ating tunay na isang Diyos na tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Mga silyado tayong lahat pagdating sa paniniwala. Tinuldo ko na yung lakad ni Satanas dito sa mundo. Maghahari na ang kundero ng 1,000 taon sa bundok ng Zion. Saan siya tumatahan? Hindi sa building, sa puso at isip ng taong nakakarinig ng kanyang tinig. Amen po ba? O sino malulugi sa huli? Si Satanas. Dinaya ni Satanas sa paningin ng tao Nagpagawa siya ng mga building Amen po ba? O saan naman din naman vessel ng Panginoon yung mga nakakarinig sa puso. Yung ukit sa puso, susulat sa isip, patatawarin tayo sa lahat ng pagkukulang at kasalanan at kasamaan natin. Save tayo. Cover tayo sa salvation lahat. Cover tayo sa isang pagsilang lahat sa pangalan ng Jesucristo. Nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Isinilang tayo sa Espiritu at Espiritu. Bagong nilalang tayong lahat. Sa pagbabagong lahi, angkan at lahi tayo ng tagapagligtas natin. Ng mga silyado sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. May katiyakan sa pag-asa at nag-iintay sa muli niyang pagparito na darot ng tayong nakatayo tayo, nabubuhay tayo, nananalig tayo, at ginaganap natin ang katotohanan na pagka nagdiriwang tayo at nagbubunyi tayo, ng pagdiriwang, nagagalak tayo sa pagdiriwang natin, na umaawi tayo ng mga bagong awitin, na niluluwalhati natin ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang lumikha ng kaalihan walang hanggan at pinaganda ng tahanan sa langit, na sa lahat ng mga sasaksik pagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, that is the house of God, that is the kingdom of God, Church of the Holy Mount Zion, recorded in heaven, official. Di ba kayo namamanga pagka sinabi kong official? Mismo ang Panginoon Diyos ang nagsalita kay Propeta Isaias na maghahanda siya ng tahanan sa langit ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Mga tao ang pinapastoran ng tagapagligtas. May kasaysayan ng banal na bundok ng Zion. May history ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Na ang bundok ng Zion hindi nasumpukan ng kasinungalingan ng mga nabi sa pangangaral. Bakit po? Iginawa tayo na napaka-marvelous, nakababalaghan at kabangahamanghang hiwaga ng kababalaghan na namatay siya on the cross at sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Yan po, yung napaka-the greatest marvelous na pinaniniwalaan ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya anuman ang maging kalagayan natin dito sa mundo bilang tao, anuman ang pinagsisikapan natin dito at wala tayo sa pagsusumikap na espiritual upang maligtas tayo, inilalayo tayo sa kapahamakan, wala tayong maipagmamalaki. Dahil lahat ng iniipon natin sa mundo na pansariling pakinabang natin, ang pawang lahat na yan ay nilipas at masisira. At nakita ba natin yung nangyari sa Dubai, yung nangyari sa USA, yung nangyari sa Europa, yung nangyari sa India, yung nangyari sa China, at ang bansang Pilipinas na aliping bansa ay titingalain ng maraming bansa at maraming makakaunawa na makapangyarihan ng Diyos ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Magiging proud to be a Pilipino sa maraming mga bansa dahil sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung stand ng kahariang itinayo na pinaganda na ng tahanan sa langit? Sa gayon,
inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Sino ho ang kausap ng Panginoon Diyos? Si Propeta Joel. Naunawaan po natin yung pinili at ninasa niyang tahanan. Hindi gilding yung puso't isip ng nakakarinig. Yung maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinagtitibay tayo, pinatatatag sa pundasyon ng paniniwala na ito yung napaka-greatest concept of church planting in the resurrection to all believers, to all participants in the seventh continent all over the nations. Naunawaan natin yung napakadakilang paghahasik ng pagtatanim, yung church planting, paghahasik ng binhi sa mga may pandinig. Ako'y sumasampalatayang mga pangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo sapagkat siya ang may panukala nito at siya ang naglagda. Siya ang nagtakda nito. Ang Panginoong Jesucristo ang pinupuri ko at pinasasalamatan sa lahat ng mga bagay na pinapahayag ko sa social media. Nagawa natin na mangyari sa atin ang kalooban ng Panginoon Diyos na yung pangunang utos. Ihasik natin at yung pangalawang pangutos, yung greatest commandment, yung second commandment, love your neighborhood. Ito yung pag-ibig namin sa kapwa-tao. Hindi nasisira. Tumatagal sa buhay na walang hanggan. At yung pangunang utos, binabalita namin yung pangunang utos, ang Panginoong Jesucristo, ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin. Bago ang lahat, unahin muna natin ibigin ng Panginoon Diyos. At sa ganito niya, inlaro na maiibig natin yung kapwa-tao natin sa paghahasik ng mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo yung nangangaral sa social media. Na tunay na kaibigan ng tagapagligtas at tunay na kapatid pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsubok na sinasamahan ako sa kapayapaan at katwiran. Hinahanap ng aking labi yung hula ng mga banal na propeta na ihahasik ko ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang kasaysayan ng ating tagapagligtas na nasulat sa banal na kasulatan ng inihasik ko sa social media. Ito yung pangunang utos at yung pangalawang pangutos na naririnig natin through social media on the air, in the seventh continent, all over the nations. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong magmaakam pa ngayon dahil pagdating ng kalamidad, saka tayo magpapakita baka Diyos tayo, nagiging ipokrito po tayo. Amen po ba? Amen. Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero ang katotohanan na magpapalaya sa pagkakaalipin natin ng kasalanan. Amen po ba? Ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng relasyon na naka-engage tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Meron pa bang natitirang lingkod ng Panginoong Jesucristo? Hello? Ito, ang linaw ang sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Wala namang ibang pangalan Naparito si Satanas para dayain ng tao. Dami niyang itinayo, nangaral, nagpagaling, nagpalayas ng diablo. Hindi kilala ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Laban pala sa tagapagligtas. Amen po ba? Ano ginawa ng tagapagligtas? Inihain niya yung kanyang sarili sa kanyang mga tupi. Pinaglingkudan yung mga tupi. Yung mga nakakaral ngayon mataas pa posisyon doon sa ating tagapagligtas na naghain ng buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya yung mga banal na apostol saksing tapat sa pagkabuhay na maguli Alam niyo, iglesia sa ibabaw ng bato na pinatatayo kay Pedro, saksi mismo si Apostol Pedro sa pagkabuhay na maguli Amen po ba? Amen. Isa lang ang batong panulo. Na ang batong panulo ay palaki ng palaki. Paningning ng paningning sa puso't isip natin ng batong panulo.
Sa ano inilagay yung banal na batong panulok na sumampalataya hindi mapapahiya? Isa lang ho ang pinalagyan ha. Banal na bundok ng sayo na sumampalataya hindi mapapahiya hanggang sa muli niyang pagparito. Ang banal na bundok po ng sayo na merong idinideklara na hindi mapapahiya ang sino man sumampalataya sa batong panulok na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen. Sino ba gumawa ng konsepto ng covenant na walang hanggan? Kaya mabubuko itong mga ministro ni Satan eh. Hindi maipangaral yung gumawa ng covenant. Hindi maipangaral yung gumawa ng konsepto. Puro pagnanasa sa pakinabang, matataas ang posisyon sa naghain ng buhay sa kanyang mga tupa. Amen po ba? Kasakit tanggapin, ano po? Natural. Ganon din nasaktan ng Panginoon Diyos eh. Nung ilihig ng mga nangangaral yung patotoong pinatunayan ng Panginoon Diyos sa mga tao sa buong mundo sa maraming mga bansa eh. Kaya ngayon, kaarawan ng galit at pukot ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Ano nakalagay sa hula? To proclaim the year of the Lord. The year of the Lord is vengeance. Amen po ba? Paghihiganti. Bakit po paghihiganti? Marami kang hindi kinilala Panginoong Jesucristo, nagmalaki, sinatawid, nangaral, nagpalayas ng diablo, nagpagaling. Sabi ng Panginoong Jesucristo, malis kayo sa harapan ko, mga lapastangan, hindi ko kayo kilala. Kundi yung tumutupad ng kalooban ng aking Ama, ang tunay kong kaibigan at mga kapatid, at tunay na ina. Amen po ba? Amen. Nagagalak-alalahanin yung ginawa niyang covenant na forever and ever covenant. Amen po ba? Amen. Kaya pinapaalalahanan tayong lahat, yung mga nakarinig ng tinig ng Panginoong Jesucristo, maging tapat na tayong lahat. Huwag na tayong patayin na natin yung espiritu ng katusuhan. Yung gusto nating maligtas kasi ayaw natin makipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo mabuti. Amen po ba? Amen. Huwag tayo mga tuso. Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi tayo masasaktan, mag-aari tayong mabuti. Isa lang ang mabuti. Ang Panginoong Jesucristo lang ang mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ang panig sa atin, sino laban sa atin? Ang laban sa atin, yung mga mananalansang na hindi kinilala ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. O saan sila pupunta? Ahatulan sila nitong katuwiran na pinapangalan natin sa social media. Magaganap sa kanila, naaalisin ang lakad ng sinungaling at masama sa sanlibutan. Matitira yung lakad ng mga banal. Matitira yung lakad ng mga may tandaan ng patotoo na pinagbubunyi natin yung karangalan at pagdiriwang at kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating pinaniwalaan na nagpatotoo tayo. Amen po ba? Amen. O silyado tayong lahat. Kaya binibili lang tayo ng Panginoong Jesucristo na sa mga nangangaral, huwag na tayo makipag-ugnayan pa dyan eh. Bakit po? Baka mahawa tayo sa lakad nila. Eh tayo eh, may mga pahid na ng kabanalan ng Panginoong Jesucristo eh. Iniukit na nga sa atin yung katwiro ng tanda ng patotoo. Sinulat na sa isip natin eh. Lumalabas na sa labi natin, nahayag na hayag sa social media eh. Kaya one day ito eh, walang makapagdadahilan dito na hindi natin nadinig ito eh. E tignan nyo, yung tanda pa lang sa langit na malapit na pumarito eh, may babalikan siyang kaharian, itinayo niya sa paniniwala eh. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media yung patotoo na ginawang halimbawa na siyang gumawa ng walang hanggang panukala na paniniwala natin ay kabubuhay po natin. Amen po ba? Amen. Kaya ang tao ngayon ay litong-lito na. Nababagabag na tao. Buong mundo po itong dumadating na kabagabagan na ito. Eh yung mga banal, dyan naalisin sa kabagabagan, kahalili ng kabagabagan ay kapayapaan, kapanatagan ng ating paglalakbay sa mundong ito. Inalis yung takot, inalis yung pangamba, inalis yung kalituhan. O ngayon, yung mga natatakot, hindi nanindigan, hindi na nadiling tapat sa katotohanan. Ako'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos natin. Eh, sa isang mangman na dukhang kalagayan ko eh, na hindi ka galang-galang at hindi ka respeto eh,
nangyayari ito, mabuting balita ng kaligtasan ay pinaghihiyawan ko sa social media, sa technology. Amen po ba? Amen. At ako'y nagagalak, ang technology ang nagbibigay ng ratings ng Iglesia ng Bundok ng Zion. God grace po ito. Amen po ba? Amen. Kaya mapanganib itong huling panahon. Nagtangin na siya ng huling panahon, huling araw, upang ipagbunyi natin at pasalamatan natin ang Panginoon Diyos na lumalak ng lahat ng mga bagay. Sinugo niya yung kanyang buktong na anak, na sino mang sumampalataya sa buktong na anak ay wala ng hatol pa. Ang hindi sumampalataya sa buktong na anak ay hinatulan na. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po na ipaghiyawan ko ng buong tapang ito sa social media na wala akong nararamdamang takot o alinlangan, kundi ang nararamdaman ko sa puso't isip ko'y kagalakan. Upang makakamit ito ng mga mapagkailangan, makakamit ito ng mga makakalaya sa mga naparito na nandadaya. At yung mga mandaya ay dumating ng madali ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na dumating na panlulupaypay at panghihina ng mga tuhod na naparito ng mga sinungaling at ikinaila ang katotohanan na ginamit sa pangangalakal ang katotohanan na bagamat ang tunay ng Diyos natin nagpakababa siya, pinaglingkuran niya tayong lahat. At kung paano nararanasan ko na ako'y nilalakit at hinahamak at tinukot siya, kahalilin ang lahat ng kapintasan nararanasan ko, nagagalak ang puso at pag-iisip ko. Dahil nasusuklam ako sa sarili ko. Napupuot ako sa sarili ko. Kung paano ko kinapuputan yung sarili ko, kinapuputan ko ang jamblo sa sarili ko. Amen po ba? Nagagalak ako sa walang hanggang pag-ibig na inalay at kagandaang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin lahat upang maging sarili tayong mana at maging tagapagbana tayo na maging official tayo sa langit na itinaganda na tayo ng tahanan sa langit na mga may tatak tayo ng patotoo pag tayo ay nagbubunyi at nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo po ang Panginoon ng Sabat. Amen po ba? Amen. Dalawaan po ba natin ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat? Ito yung last days. Ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat. Kaarawan na ng Panginoong Jesucristo ngayon. Amen po ba? Amen. Nagbubunyi na tayo ng masayang pagbubunyi at pagdiriwang ng mga itinagda na tagapagmana ang mga tinatakan ng patotoo sa puso't isipan. Hindi nawawalay sa labi yung patotoo. Hayag na hayag sa social media. Nakikibaka sa mga higante at halimaw na relihiyon. Eto ho ako, nakatayo ako sa social media. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito yung grace and mercy na tinanggap ko. Wala akong nararamdaman takot. Kundi ang kinagtatakutan ko hindi ko magampanan itong buong katungkulan ko bilang tao. Pero nagagalak ako mainam, nagagampanan ko yung katungkulan natin bilang tao na ipahayag ko sa social media katotohanan na maririnig natin na magkakaroon na tayo ng pag-asa at kagalakan at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Mapalad yung tumutupad ng aklat ng buhay na kordero. Nakatala na sa langit ang pangalan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. May patutunayan po ba kayo? Unawain natin mabuti, ang Panginoon Diyos ay iliga sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Naunawaan ba natin paniniwala ng Bundok ng Zion? Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, may hula ng mga banal na propeta, may history, ang Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ang puso ko, paghihiyawan sa social media, katotohanan eh. Si Satan, may hangganan lang yan. Pero ang prinsipe ng kapayapaan, forever and ever siya maghahari sa puso't isip natin. Magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Kaya kung meron pa tayong nalalabing pagpapakumbaba, magpakumbaba tayo ngayon, huwag tayo malangan sa pinagsikapan natin sa sarili nating lakas. Baka dumating kahihiyan na maging sukli yan. Huwag tayo malangan sa sariling
Pinagsikapan natin. Amen po ba? Amen. Masdan natin nangyari sa Dubai, sa iba't ibang bahagi ng panig ng bansa ng buong mundo. Alarming na po ito. Paalala na sa ating lahat ito. Huwag tayong pahuhuli. Ngayon, wala tayong magiging exempted dito. Wala tayong magiging dahilan na hindi natin nadinig ito. Naunawaan po ba natin kung bakit ganun katibay at katatag ang prinsipyo ng paghahayag ko ng katotohanan? Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Yung naririnig natin na pinapahayag ko sa social media. Ano ang kabuluhan ng mga pinagsikapan natin sa mundo kung wala tayo sa Gospel of Christ? Bulay-bulayin nga po natin. Diyan nga natin gamitin yung sinunog natin yung kilay natin. Diyan nga natin gamitin yung pinag-aralan natin. Bulay-bulayin nga natin. Paano kung hindi natin ipinabuhay ang Gospel? Where is your destination? Dalawa lang ang destinasyon ng tao. Isang hell at isang heaven. Saan natin gusto? Tayo magdidesisyon ngayon eh. May invalid lahat yung pinagsikapan ng tao dito pag wala tayo sa Gospel of Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin? Alam ko yung nararamdaman natin lahat. Masakit. Kailangan lang natin masaktan upang magising tayo sa katotohanan lahat. Bilang inyong lingkod na naghahayag ng katotohanan sa social media, napakarami ko rin pagkukulang. Pero to God be the glory. Ito ako sa harap nyo ngayon. Isa lang ang nagpuno ng lahat ng pagkukulang ko. Isa lang luminis ng lahat ng maling lakad ko sa buhay. Basta natin si Jesus na nagpapalaya sa pagkakaalipin ng lahat ng uri ng karunihan natin. Siya lang ang lilinis ng maruming budhi natin at siya lang ang tatahan sa puso't isip natin. Siya lang ang hindi hiwalay sa labi natin. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest conceptualize of our faith. At kaya binasa ko itong Matthew chapter 7 verse 21 para makilala natin yung mga nangangaral na matuldo ka na. Bakit po? Hindi kinilala ng Panginoong Kristo yung mga lapastangan na nangangaral. Kundi ang kinikilala ng Panginoong Kristo yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. At sa pamamagitan ni Kristo na paniniwalaan natin, ayaw niya tayong mapahamak lahat. Amen po ba? Amen. Kaya po, nagpapaalala sa atin ngayon, huwag na tayong mahuli pa. Huwag na kung kailan yung huli, saka tayo magsisisi. Ano po? Nadinig na natin yung katotohanan eh. Ngayon pa lang eh, talagang mag-decide na tayo na makipag-ugnayan tayo sa Panginoong Kristo para lumalim yung pagkaunawa natin at magkaroon tayo ng malalim na engagement at relasyon eh. Amen po ba? Amen. Yung mga walang relasyon eh, ang binibigyan nila ng kanilang kapulihan eh, yung kanilang sarili. Yung may relasyon eh, isang hamak na tao lang, nakatulad nyo eh. Ang pinararangalan ko eh, yung gumawa ng panukala na paniniwalaan natin lahat eh. Amen po ba? Amen. Kung hindi natin nararanasan na tayo ilaitin at hamakin dahil sa paniniwala natin, hindi natin nararanasan ang kagalangan na di natin mapantayan. Kung hindi tayo lalaitin, hihigitan pa ba natin ang tagapagligtas natin na siya mismo nilait at kinamak at kinutya? Kailangan mangyari sa atin kung paano siya nilait at kinutya, inisulto at nilibak. Kailangan mangyari sa atin yan upang kahalili ng lahat ng pagmamaliit at panlilibak sa atin. Ang kahalili, kagalakan, walang hanggan. That is the seeds of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Pag hindi natin naramdaman na tayo nilalait dahil sa paniniwala natin, malungkot na tayo, baka hindi tumatahan ng Espiritu nagbibigay buhay at kaligtasan sa atin. Pagka tayo nilalait at nililibang at pinagtatawanan, kinukutya,
iniinsulto, magalak tayo at magluluntag na. Dahil tumataas sa atin ang Espiritu na nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. Ang Espiritu nagbibigay ng tagumpay sa paglalakbay natin. Ang Espiritu nagbibigay sa lahat ng pinagtitiisan natin dito sa mundo. Ang ibinigay sa atin ay karangalan, walang hanggan. Walang sukat yung karangalan ibinibigay sa atin. Kaya ang manatiling tapat sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, kahalili, walang hanggang karangalan. Amen po ba? Amen. Ipakikilala ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo na una-una hindi kilala. Sa huli, walang pag-uusapan kundi ang bundok ng Zion, ang opisyal na nakatala sa langit. Amen po ba? Kaya maraming mga organisadong magaganda at maraming mga miyembro, ang mga manlulupay-pay pa sa pakikipagtikba at sa pakikipaglaban at pakikibaka sa paghahayag ng katotohanan na naninindigan sa katotohanan, na nagsasalita ng salita ng katotohanan, na saksi sa pagkabuhay ng mga. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Kaya yung mga nasasaktan, panahon na para magbulay-bulay tayo ngayon. Ano man ang makamit natin sa sarili natin, lilipas yan, kukupas eh. Nakikita naman natin na may mga karangalan higit pa sa atin eh. Yung mga naunang may karangalan sa atin, hindi na natin makita. Lumilipas ang karangalan, nawawala ang karangalan, nasasarhan ang kasaysayan ng may mga karangalan. Ngayon, kung mananatili tayo sa Gospel of Christ, na nagpapatotoo tayo, ito po ang may history na nagbigay ng gift of God na forever and ever ang crown na tinanggap natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin Amen. na ang tunay na kaibigan ng Panginoong Jesucristo yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa Langit, ang tunay niyang kapatid at kaibigan, ang tunay niyang ina, yung gumaganap, yung nagpapasakop sa pag-iisip ng ating tagapagligtas. Kaya sinasabi sa ating lahat na magsikuha kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Dahil ang tagapagligtas ang kinauuwian ng lahat ng kapangyarihan, ng karunungan at katalinuhan, ng biyaya ng pananampalataya natin, bawat isa. Upang tayo mapuspos sa pag-asa at kagalakan, mapuspos tayo ng immunity, na tayo ay pinagkalooban ng maraming kaarawan na magpapantay tayo sa muli niyang pagbarito at mananatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Dahil sa hula ng mga banal na propeta ay pinatitibay tayong lahat sa pundasyon ng paniniwala at pananalig. Na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli at nagbubunyi tayo ng pagdiriwang na walang hanggang pagdiriwang na naghihintay tayo na sa muli niyang pagbarito datnan niya tayo, nagdiriwang tayo at pinagbubunyi natin yung walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob niya. Na bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli, ilaalala natin yung walang hanggang gawa, yung walang hanggang ginawa niya na mapalad na umaalala ng walang hanggang ginawa ng tagapagligtas upang tayo ay pagkalooban ng walang hanggang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa atin? Doon sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakarinig ng aklat ng hula na ito, mapalad ang mga nakarinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng maguli na naninindigan at nag-ahansik ng binhi ng patotoo at nag-ahansik ng kaligtasan at nagbabalita ng kaligtasan na walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Kayo po ay binabati namin lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang sinasabi sa atin ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito, ako'y madali ng paparito. Amen. Naunawaan po ba natin yung may katiyakan, yung nagbabantay at naghihintay na true friends of Jesus? Yung tunay na kaibigan ng Panginoong Kristo, mga kapatid at mga kaibigan, naway huwag nang mahuli ang lahat, kundi ngayon pa lamang dumating sa atin ang espiritu ng pagkaunawa, ang pananabik at kabusugan ng ating mga kaluluwa. Dahil ang pagkain inihanda sa atin na hindi napapanis, kundi tumatagal sa buhay na walang hanggan, ay salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig
sa lahat ng mga acknowledge at appreciate, sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga believers in Christ in the resurrection, na maghihintay at magbabantay tayo ng lahat ng katuparang magaganap sa muli niyang pagparito. Tayo ay binigyan ng walang hanggang kagalakan, binigyan tayo ng immunity na magbabantay tayo ng katuparan ng lahat ng hula ng mga banal ng propeta na magaganap sa atin, ng mga inilabi na tagapagbana ng kanyang pangako na walang sukat ang kagalakan ay pinagkaloob sa atin bawat isa. God bless people of Zion. God bless people of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin purihin ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Kristo upang matutunan natin na maipamuhay at ganapin ang kanyang kagandahang loob sa makatwid bagay ang kalooban ng Diyos Ama na humirang sa bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating ipaghiyawan sa buong mundo. Patuloy nating ipahayag ang hari ng mga hari na tumatahan sa ating puso at isipan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Umawit tayo mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Magalak tayong patuloy na magpasalamat sa ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na umibig ng kanyang bayan, ang isang Diyos na tunay na nagbigay ng halimbawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo kung ano ang marapat namin ipamuhay. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa pagkatanggap namin ng kaharian hindi magagalaw. Nagagalak kami, Panginoon, sa pagkaalam namin na lahat ng mga bagay na aming sinasagawa, na aming sinasapuso, sa lahat ng mga bagay na aming sinasalita, ang lahat ng laman ng aming kalooban ay pawang dinalisay mo, sapagkat sinunta mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta na sino mang gumaganap ng kalooban ng Ama, sino mang gumaganap ng mga bagay na sinunta ng aming Panginoon Kristo, ang Diyos Ama ay nalulubog sa amin, sapagkat ang kalooban ng Ama na aming tinutupad ay ang mga propesiya na sinunta ng Ama sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. Salamat, Panginoon, nagbigay ka sa amin ng napakadakilang halimbawa sa lahat ng mga bagay na marapat namin itumuhay sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na naghain ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang banal na bayan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy namin tinataas ang aming pagpapasalamat, ang aming pagluwalhati, pagdakila at pagsama sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.